Nasaktan ng husto itong si Francis matapos yung matuklasan na gawa-gawa lamang ng kanyang ama ang mga sulat na ipinabadala sa kanya. Nag-iimbento lang ito, kaya pala magkaparehas ang sulat kamay na kanyang mga nakikita. Bukod ba roon, nahalatan niya na edited lamang ang picture ng kanyang ina. Kaya naman, dito niya natuklasan at umamin din sa kanya ang kanyang ama. Kaya naman parang nadurog ang puso nga nitong si Francis. Sinabihan niya ang kanyang ama na napakasama niya sapagkat sa buong buhay niya ay pinagmukha siyang tanga. Bakit hindi na lang niya sinabi ang totoo? Dahil deserve din naman niyang malaman ang katotohanan. Kaya naman inilisan niya ang kanyang ama at pumunta siya sa kanyang kapitbahay. Dito ay naglabas siya ng sama ng loob. Naintindihan naman ng kanyang mga kaibigan ang kanyang nararamdaman. Ngunit pinayuhan siya ng mga ito na dapat unawain nilang ang kanyang ama. Bilang mga parents ay meron talaga silang kakayahan na gagawin ang lahat ng bagay kahit na hindi na nga ito tama para lamang maprotektahan ang mga anak. Sa kabilang banda, ito naman ang totoong nanay nitong si Princess kung saan kasama naman ang batang inakala na totoo niyang anak ay nagalit sa kanya matapos matuklasan ni Libby na ang kanyang ina ay iniimbitahan pala para maging guest speaker. Sasabihin nito ang kanyang mga karanasan at kung paano siya maging inspirasyon sa karamihan dahil sa marami din siyang natutulungan. Naging progressive ang kanyang negosyo. Subalit, hindi sukat akalain ng kanyang ina na magiging big deal nga kay Libby ang bagay na iyon. Hindi niya hahayaan o hindi niya papayagan ang kanyang ina na magsalita ito sa araw ng kanyang graduation sapagkat ikinakahiya niya na ang kanyang ina ay galing sa ESCON. Ayaw niya na pagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Ibig sabihin na hindi siya ganun ka-proud sa kanyang ina. Ikinakahiya ba niya ang kanyang ina? Magbaback out na sana ang ina-inahan nga nito si Libby. Ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa at sinabihan na hindi dapat umatras sapagkat malaki ang maitutulong nito. Ang message niya ay may malaking impact sa mga kabataan na gagraduate. Matutuhan nila kung paano magpursigi at magkaroon ng pag-asa. Kahit na madapa pa sila ng ilang beses ay kailangan nilang lumaban sa buhay at patuloy na gagawin ang lahat-lahat para sa pangarap. Hindi hinto hanggat hindi ito makakamit. Kagaya lamang ng ginawa nga nitong ina ni Liberty. Malungkot man si Francis sa mga nangyayari din sa kanya ay patuloy pa rin siyang lalaban para sa kanyang pangarap. Umaasa din siya na balang araw makikilala niya ang kanyang tunay na ina. Samantala, malulungkot siya sa mismong graduation niya dahil inatake nga ng sakit na ang kanyang ama kaya't hindi ito makapunta sa kanyang graduation. Kaya naman pakaramdam ni Princess ay walang nagmamahal sa kanya. Valedictorian siya at napakaganda sana ng kanyang speech, subalit hindi ito narinig ng kanyang totoong parents. Dahil ang katotohanan ay ampun lamang itong si Princess sa kanyang ama. Kaya naman hindi gustong malaman ng kanyang ama kung ano ang katotohanan dahil ayaw nito na masaktan si Princess. Sa kabilang banda, habang pauwi nga itong si Princess ay aksidente ngang makakasalubong niya ang kanyang tunay na ina. Dito ay magugulat siya sapagkat mararamdaman niya ang lukso ng dugo mula sa isang tunay na ina.